Kapag ka namili ka, no, tapos dumaan ka sa cashier, makikita mo talaga kung pamilya ba to, single family ba to, para saan to. Kasi tignan niyo yung mga pinamili namin. Kasi nung lumipat kami, brand new yung bahay namin. Tapos may kasama siyang fridge at saka dishwasher. So yun, mukhang na maalam na siya kasi 10 years mahigit na siya. Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Back here, full tayo. Oh, and we are now going someplace. Sobrang grabing napakaganda ng panahon. Pagkatapos namin sa mall na bumili ng relo na regalo para sa birthday ni Lincoln, kasi iba ang gusto nila, nagpunta kami ng Home Depot para bumili ng rebar para dun sa halaman. Kasi may ginawa na ko ni Moshi ng sa ano tawag dito, sa ilalim ng puno, ginawa na ko ni Moshi yung malaking garden ko sa may harap ng bahay. Tapos yung mga bata, hindi yung mga anak ko, after school, inaanuhan nila, tawag dito, ginagawang balance beam. Kaya kailangan lagyan ng rebar. Ito yung nabili naming rebar. Tada! Ito siya. So, ilalagay siya pa ganon. Ayan. Kapag ka namili ka, no, tapos dumaan ka sa cashier, makikita mo talaga kung pamilya ba to, single family ba to, para saan to. Kasi tignan niyo yung mga pinamili namin. Kitang-kita naman. So, eto yung mga pinamili namin. Malalaman mo talaga na may bata. Ngayong Friday na darating ay cinema day ng mga bata sa school. Kaya requesto ni Lance. Tapos chocolate. Tapos snack pack. Tapos, dahil magka-camping kami uli, etong s'mores. Tapos, ito, ilalagay ito sa freezer. Tapos, ito rin para sa freezer. Ganito ang ice candy sa Canada. Mga ganito. Iba yung sa Pilipinas, yung ibang ice candy natin ginagawa sa tindahan. Dito, mga ganyan. Ganyan ang flavor. Tapos, syempre, tag-init na, pakwan. Tag-init na, pero hindi siya ganun kainit. Although nakikita nyo kaming naka-t-shirt, hindi siya ganun kainit. Tapos, sparkling water kay Mushi. Tapos, si Lance minsan umiinom rin siya ng sparkling water. What is this sparkling bubbly? Ano, I don't drink. Carbonated water. The bubbly is what? Carbonated flavored water? Yeah, it's exactly the same type of stuff, except they add an orange flavor. There's no sugars or really anything added to it. Tapos eto para bago na kasi yung dishwasher namin. So, ikukwento ko po sa inyo yung dishwasher, kwento ng aming dishwasher. So, nung lumipat kami sa What It happened? just moved on its own. Oh. Nung lumipat kami sa bahay, so yung dishwasher namin, hindi namin siya pinalitan. Ang pinalitan namin yung fridge, yung LG namin na fridge, yun ang pinalitan namin. Binenta namin yung fridge kasi nung lumipat kami, brand new yung bahay namin. Tapos may kasama siyang fridge at saka dishwasher. So yung dishwasher hindi pinalitan, yung fridge ang pinalitan namin. Higit 10 years na kami sa bahay namin at hindi siya nasira. Hanggang nung mga nakaraang linggo, ayaw niya mag-on. Tapos tinignan na ni Moshi, tinignan niya lahat ng possibilities. Pero ayaw niya na talagang mag-on. Siguro dahil 10.5 year na rin siya. What's the brand of is it Frigidaire? What brand? Is it Frigidaire? Brand of what? The brand of the dishwasher. Our old one? Yeah, that got broken. Frigidaire. But it was like the cheapest model you could possibly get. We got it free with the house. Oh, yeah. So they aren't going to spend too much money on it. So yun, mukhang na maalam na siya kasi 10 years mahigit na siya. At marami kaming pinagsamahan
yun nga, marami kaming pinagsamahan nun. Anyways, pasok tayo dito sa loob. Napakaganda talaga. Alam niyo, pag nanggaling talaga kayo sa sobrang grabing habang snow, tapos nakakakita kayo ng mga ganitong berde, parang hindi siya kapani-paniwala. Ang ganda-ganda niya tignan. Parang, kaya napakahilig kong mag-garden. Tapos, ang ganda pa ng ulap. Ayan o. Ang ganda ng ulap. Berde lahat ng paligid. Nag-bloom na. Hindi lahat ng puno ay nag-bloom na. May iba pang mga puno na hindi pa nagbo-bloom. At hindi pa talaga siya season na yung mga bulaklak ay nagbubulaklaka na. Pasok tayo sa loob. Saan na bang kinukwento ko? Dito tayo sa loob. Yun yung cascade. So, ang kinuha ni Mushi na dishwasher ay LG. Ang sabi ko sa kanya, bakit pa yung LG na? Alam naman natin na sa pricey side siya. Sabi kasi ni Mushi, gusto niya lahat ng appliances namin ay pare-parehas. Kasi yung dryer at washer sa taas ay LG, yung fridge ay LG, yung oven ay, yung microwave ay LG. Yung lutuan lang namin ang hindi LG. Anyways, pag LG ang appliance mo, ay pwede mo siyang ipa-register dito Tapos may, what's gonna happen when you have your LG appliances registered? What's gonna happen? Well, you get your warranty is guaranteed then. Yung warranty mo kapag ka naka-register ay guaranteed. At saglit lang po. And then they got a thing where they want you to go and like have their app register it as well. Yeah. And there's certain wash cycles that are available. Like there's an auto, normal, heavy, rinse kind of settings, and then there's a button for download different settings. So you can actually, there's so many more different modes, I guess you can say, but it's only available through the app. Yeah. So I don't know if you want to go through Hindi that. ako But kasama. yeah, the washer dryer does have Wi-Fi. Saglit lang So po. they can tell LG how many times we wash your dishes. At saglit lang. Magsi-seatbelt muna tayo. So, yung LG na bago naming dishwasher, nung binili to ni Moshi ay mag-isa lang siyang naghanap. Hindi niya ako sinama kasi alam niya na, sinabi ko na nung umpisa na ayoko ng LG. Mag-stick na lang tayo sa Frigidaire. Kasi may, nasa pricey side talaga siyang ang LG. Although, subok naman subok na matibay, subok na matatag ang LG. So, hindi ako sinama ni Mushi. Hindi ko na rin tinanong yung price kung magkano siya kasi may idea naman talaga ako. At makabagong teknolohiya na rin ngayon ang mga kagamitan. Kasi itong LG na dishwasher namin, pwede mong i-download ang app at through Wi-Fi. Halimbawa, syempre naka-connect sa cellphone mo sa app yung LG, no? Tapos, ako eto may problema talaga ako dito. Number 1 ko siyang problem. So, comment down below kung sino rin ay ang may mga ganitong problema. Niload ko na yung dishwasher, na ready na siya lahat-lahat, nilagay ko na yung dishwashing pads. Tapos, natulog na, pagkagising sa umaga nagulat, ay hindi ko pala tinurn on. Hindi ko siya na-on. Ganon din yung sa washing machine. Ipe-prepare ko na lahat-lahat. Nalagyan ko na ng dishwashing soap, dishwashing liquid. Tapos nalagyan ko na ng Lysol. Tapos sinarado ko na. At hindi ko pala siya na-on. Na-choose ko na yung sinara. Pero ngayon, sa washing machine, okay na ako. Sa dryer, doon ako nagkakaproblema. Ilalagay ko sa dryer, sinarado ko. Hindi ko pala siya inon. So, buti etong dishwasher ay makabagong teknolohiya na siya. Connected na siya sa Wi-Fi, connected sa app. So, kung hindi siya na-on, nakalimutan siya, ay machi-check ni Mushi. Makakalimutin naman pala. Yun, ang problema ko, makakalimutin pala ako. Hindi ko naman nakakalimutan na mahal ko siya araw-araw na. Naalala ko siya. Yun ang mga kagandahan sa mga bagong appliances ngayon. Anyways, babalik na po tayo sa kwento. Nangalay kasi itong kamay ko.
anyways, yun ang mga kagandahan sa mga bagong appliances ngayon ay ma-download mo na siya sa app, connected na siya sa phone mo, kaya mache-check mo na. Mache-check mo siya. Parang yung ano namin, tawag dito, yung smoker namin. Yung smoker naman namin ay connected din siya sa app, kaya makikita namin kung gaano na siya katagal naluluto, gaano pa siya katagal naluluto, ilang oras pa siya bago maluto. Hindi mo na kailangang physically i-check over time. Unless na lang kung smoker kasi, di ba, nagsusmoke ka ng roast beef, roast pork, matagal talaga siya, o kaya turkey, matagal talaga siya. Unless na lang kung halimbawa hamburgers. Syempre kapag hamburgers, di ba, kailangan hindi mo siya layasan, nandoon ka sa may tabi nun, otherwise masunog naman siya. So may mga binabarbecue talaga tayo na pinapabayaan lang natin ng mahabang oras, at meron namang hindi mo pwedeng layasan tulad nga ng mga hot dogs, hamburgers, dapat nandoon ka lang sa tabi. So yun, napakwento tuloy tayo sa mga makabagong teknolohiya. Speaking of makabagong teknolohiya, so nung nagpunta kami ng Toronto, ay nagpunta kami dun sa may Eaton Center para sa ni Mushi, bumili kami ng damit niya sa nalalapit nga naming trip. Tapos napakaganda naman ng tanawin. Kung pagmasdan nyo, ang ganda ng tanawin, no? Habang nagkukwento ako. So nagpunta kami ng Eaton Center ni Mushi at bumili kami ng damit niya. Tapos pumunta kami ng Simons, tapos pangalawa nagpunta kami ng Uniqlo. Pagdating namin sa may Uniqlo, dinamili siya. Pag namin dun sa may bayaran na, grabe naman ang haba ng pila nito, hindi mo mapaniwalaan. Parang ano ba ito, may pinamimigay bang libre? Talagang exact yung linya niya. Sabi ko kay Mushi, ako parang ang tagal natin nga abutin dito, parang may pinamimigay silang libreng bigas sa haba ng pila. Sabi ko, ang haba naman ng pila dito, wag na. Tapos nung sumakay uli kami ng train, bumaba kami sa may Union Station. Pagbaba namin sa may Union Station, may Union Mall. Yung mall ay panoorin niyo po yung vlog, nasa loob siya ng station. Makabagong teknolohiya na rin siya. So yung mga sa Uniqlo, yung mga pinamili mong damit, ilalagay mo lang siya sa bin. Hindi mo na siya kailangang i-scan one by one. Lagay mo lang lahat sa bin, na-scan na siya lahat. Kahit gaano pa karami ang hawak mo, mas-scan na siya lahat. Bayaran mo na lang siya. Yung ganong teknolohiya, noon pa, nag-e-exist naman siya sa may library. Hindi ko lang, first time ko lang siyang nakita sa may department store. So, yung technology naman yon sa library, noong dati pa siya, kapag dito kasi, ang library dito, marami kang books. So, halimbawa, nasa 10, 20 yung books na hawak mo sa library, hindi mo siya kailangang i-scan one by one. O explain ko lang po para sa mga hindi nakatira sa Canada. I-share ko po sa inyo. So, dito po sa Canada, maaari kayong humiram ng mga aklat anytime, kung gaano man kadami ang gusto nyo. Magpunta lang kayo sa website. Pagkatapos, ilagay nyo lang yung mga lista ng mga aklat na o-orderin nyo. Pagkatapos, kung halimbawa, mahaba, may mga aklat kasi tulad dati, ang dami kong aklat na in-order, na halos 2 weeks ang tagal kong hinintay kasi mahaba yung pila para ma-order mo siya. Tapos pagkatapos noon, halimbawa may 20 kang aklat, hindi mo na siya i-scan one by one. Ilagay mo lang siya sa mesa, automatic na-read na kung ilang kadaming aklat ang hawak mo. So ayun lang po ang kwento ko sa makabagong teknolohiya na mga nakikita ko.
ano na talaga, no? Ibang-iba na talaga ang panahon sa noon at ngayon. Ngayon, meron na tayong ChatGPT. Matatanong na natin ng mabilis si ChatGPT. Ano to ChatGPT? Ano yan? Pati yung mga bagay na, halimbawa sa halaman, hindi mo alam tong halaman na to. Iano mo lang yung Google Lens, tapos sasabihin na sa'yo kung anong halaman yon. Ibang-iba na talaga yung teknolohiya ngayon sa noon. Kung iisipin mo, no, dahil kahit 'di ba sa yung Ray-Ban, pwede na siyang mag-video, mag-picture, tapos tanongin mo, "Hey Meta, ano to? Kung ano tong nakikita ko," yung mga ganon. Makakatulong to sa mga bagay na yung Ray-Ban na Meta o kung ano mang brand, makakatulong siya sa mga tao na hindi maganda yung yung vision. Anyways, ang layo na talaga ng narating ng teknolohiya natin, malayong malayo na. Kung iisipin natin ngayon, dahil sa teknolohiya natin ngayon, paano tayo nabuhay noon? Yung mga batang 90s, di ba? Isipin natin sa teknolohiya ngayon, paano tayo nabuhay noon? Wala tayong ganitong mga teknolohiya. 'Di ba? Iba na talaga ang buhay.